Diyan lang sa likod ko, nandun ang paborito kong tinapay. Ang tawag dito ay protein bread na may 12 grams lang ng carbs kada 100 grams, kaya hindi masyadong tataas ang blood sugar mo. Bukod dito, ang tinapay na ito ay may 7G fiber, 5G net carbs at 1G lang ng carbs mula asukal. At sobrang gusto ko ito dahil alam kong ang ganitong klase ng tinapay ay hindi lang bahagyang nagpapataas ng blood sugar ko, kundi mabagal pa. Paano ko ito nalaman? Magkakaroon ito ng mababang glycemic index dahil puno ito ng protina at fiber, pero mababa rin ang glycemic load nito dahil mababa ang kabuang carbohydrates na laman nito. Kapag bumibili ako ng tinapay o kahit anong pagkain, sa totoo lang, palagi kong hinahanap yung mababa ang kabuuang carbohydrates. Gusto ko ng mataas sa fiber at zero o mababa ang asukal. Huwag magpaloko sa pangalan o label ng tinapay. Tingnan lagi ang mga numero sa likod. Nang tiningnan ko ang pinakakaraniwang tinapay na binibili ng karamihan, nakita ko na ang puting tinapay ay may 49 na carbs at ang maitim na tinapay ay may 45 na carbs. Lumayo ka dyan at iwasan ang matatamis na tinapay, croissant at donut. Kung kakain ka pa ng donut, mag-unsubscribe ka na. Ginawa ko ang channel na ito para tulungan kang kontrolin ang diabetes at makuha ang tamang blood sugar na di mo magagawa kung may donut. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ilan pang mga pagkaing pang diabetes na binili ko ngayon at halos palagi kong binibili tuwing namimili ako sa grocery. Tara na at tingnan muna natin ang ilang mga pagkain para sa merienda dahil lahat naman gusto ng merienda. Ang pangalawang item sa listahan ko ay beef jerky. Paborito ko itong merienda dahil mahilig ako sa karne at masarap ang jerky. Madali pa itong dalhin kahit saan at hindi nakakataas ng blood sugar. Tataas pa rin pero hindi kasing taas ng ibang merienda. Sa tindahan, lagi kong kinukuha yung original na jerky sa 3 klase. 5 carbs lang kada bahagi. Pero ang teriyaki at sweet and hot ay may higit 7 carbs dahil mas maraming asukal sa marinade nila. Pangatlong paborito kong merienda ay mani. Mainam ito para sa may diabetes, lalo na kung hindi maalat. Puno ito ng healthy fats, fiber at protina at maganda rin itong source ng maraming importanteng nutrisyon at antioxidants. Pero hindi ako doktor o espesyalista sa nutrisyon. Kaya sa video na ito, ayokong pag-usapan kung bakit maganda ang mani para sa iyo. Ginagawa ko ang video na ito para ipakita kung anong klaseng mani ang binibili ko. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga paborito ko. Gusto ko ang kasoy pero bihira akong bumili dahil may 8 carbs kada serving. Mas okay ang nogales dahil 3 carbs lang, pero ang almendras ay may 2 carbs lang at 4 gramo ng fiber. At may 2 klase ng mani na mas maganda pa para sa blood sugar ko kaysa sa almendras. Macadamia at Brazil nuts. Hinay-hinay lang dahil mataas sa taba ang macadamia at maraming selenium ang Brazil nuts. Pwedeng maging delikado ang selenium kapag sumobra ito sa katawan mo. Sunod, pumunta ako sa seksyon ng maalat na merienda dahil ang item number 4 sa listahan ko ay ilang hindi masyadong malusog na merienda na hindi ko talaga inirerekomenda. Pero kung naghahanap ka ng hindi masyadong malusog, baka magandang option ang low-carb na tortilla chips at makakahanap ka ng iba't ibang klase ng napakababang carb na tortilla chips online. Pero ngayon, hindi ako nasa isang special na tindahan, hindi rin ito isang health store, nasa isang normal lang akong convenience store. Ito ang pinakamagandang option na nakita ko. Tortilla chips na gawa sa black beans na may 8 net carbs kada serving, mas mababa kaysa 8 net carbs ng karaniwang tortilla chips. Masarap na merienda para sa may diabetes ang black bean tortilla chips na may guacamole. Ilalagay ko sa show notes ang link papunta sa video ng paborito kong guacamole recipe at iba pang blood sugar friendly na recipes kung gusto mong makita. Pasta ang pang-5 sa listahan ko. Mahilig kaming mag-asawa dito. Kaya naghahanap ako ng mas healthy at low-carb na alternatibo dahil ang regular na pasta ay nagpapataas ng blood sugar ko. Ang karaniwang pasta ay talagang mataas sa carbs at mababa sa fiber. Ito ay may higit sa 60 net carbs kada serving. Sa mga label, may whole grain pasta na may 40 net carbs kada serving o mas mababa. Hindi lang carbs ang mahalaga rito. Mas mababa ang glycemic index ng whole grain pasta kaysa sa regular na pasta, kaya mas kaunti ang pagtaas ng blood sugar kapag kinain. Ngayon, kahit na kumuha ka ng pasta na may napakababang glycemic index, tataas pa rin ang blood sugar mo. Hindi kasing bilis, hindi kasing taas, pero tataas pa rin. Kaya sinusubukan kong hindi masyadong kumain ng pasta at sinasamahan ko ito ng ibang pagkain tulad ng karne, mga gulay na hindi mataas sa starch, keso, cream, at mga ganong bagay. Bago pumunta sa grocery, iniisip ko muna kung ano ang lulutuin at kakainin namin sa mga susunod na araw. Gumagawa rin ako ng shopping list kahit hindi ko gusto itong isulat. Pero kapag ginawa ko ito, mas marami akong nabibiling mga pagkain na mas maganda para sa blood sugar ko at mas kaunti ang mga pagkain na hindi maganda at nagpapataas ng blood sugar ko. Isa sa mga paborito kong gamit sa paggawa ng shopping list ay ang Cleanyo app sa telepono ko. Malaki ang database ng app na ito ng masasarap at diabetes-friendly na recipe pati low-carb na mga pagpipilian.
Iba't ibang stir-fry, masarap na salad at bacon sushi. Makakatulong ang Cleanyo app gumawa ng meal plan na friendly sa blood sugar. Sagutan lang ang mabilis na questionnaire para piliin ang gusto mong kainin at dami ng carbs, protina at taba kada araw. Makakakuha ka ng meal plan na may mga tagubilin at shopping list na pwedeng i-print at dalhin sa tindahan. Kung gusto mong subukan ang app, may link sa show notes na may 79 na diskwento sa meal plan. Item 6 sa listahan ko ay gulay. Mas gusto ko ang berdeng gulay na mababa sa starch gaya ng broccoli, zucchini at green beans. Ito ang pinakamainam sa blood sugar ko, pero hindi ko iniiwasan ang ibang gulay dahil karamihan ay pang-diabetes friendly. Pang-7 sa listahan ko ngayon ay karne, at kung ikaw ay vegan o vegetarian, lumaktaw ka na lang sa item number 8. Anumang karne ay pwede para sa blood sugar dahil wala itong carbohydrates at hindi nagpapataas ng blood sugar. Gusto ko ng mga bilihin na hindi processed at madaling lutuin o ihanda. Chicken breast para sa Thai green curry, giniling para sa keto hamburger soup, or smoked salmon sa cucumber bites. Ipinakita ko sa inyo kung paano lutuin ang mga pagkain ito sa channel ko, kaya tingnan nyo rin pagkatapos ng video kung gusto nyo. Item number 8 sa listahan ko ngayon, na madalas kong ilagay doon, ay mga legumes, kaya mga bagay tulad ng lentils, beans, chickpeas at mga katulad nito. Ngayon, huwag nyo akong intindihin ng mali. Ang mga legumes ay may taglay na carbohydrates. Sa totoo lang, marami silang carbs, pero ang mga ganitong klase ng carbs ay mabagal tunawin, kaya dahan-dahan lang din ang pagtaas ng blood sugar mo kapag kumain ka ng legumes. At hindi mo makikita yung biglaang pagtaas ng blood sugar sa 200 at 300 na ayaw nating lahat. Number 9 sa listahan ko ay keso, at dahil nasa Switzerland tayo, marami talaga tayong keso dito. May magarang section ng keso sa malapit na grocery at nandun talaga ito. Kailangan paghiwalayin ang mga keso dahil sobrang lakas ng amoy, lalo na kung mahilig ka sa mababahong keso. Mahilig ako sa lahat ng klase ng keso dahil mababa ang carbs nila, pero siguro ang paborito kong keso ay feta cheese. Walang tatalo sa bagong gawa na Greek salad na may feta cheese, olives at thyme. Kaya kailangan din natin ng olives, at para sa Greek salad, itong mga itim na Kalamata olives ang pinakamaganda. At hulaan mo, wala talaga silang carbs. Astig para sa mga may diabetes. Ang item number 10 sa listahan ko ngayon ay yogurt, at kapag bumibili ng yogurt, kailangan talaga nating basahin ng mabuti ang label. Ang plum yogurt ay walang dagdag asukal at 7 net carbs lang kada serving, habang ang cherry yogurt ay may 22 net carbs. Malaking pagkakaiba, di ba? Mas mainam para sa blood sugar ang natural na yogurt na may berries at mani, kaya kung may oras ka, gawin mo ito. Itlog ang item 11 sa listahan ko. Aminado akong sobra akong kumain nito. Pero di nito pinapataas blood sugar ko. At napakabilis, maraming pwedeng gawin at madaling lutuin para sa almusal kasama ng isang hiwa ng paboham. Bahagi ito ng paborito kong low-carb meal na manok at zucchini meatballs. Item 12 sa listahan ko ay matatamis. Anong pwede sa may diabetes? May mga masarap at blood sugar friendly na pagpipilian. At magsimula tayo sa tsokolate dahil dito sa Switzerland napakarami naming pagpipilian ng tsokolate. Palagi akong pumipili ng dark chocolate na mataas ang cacao content dahil kadalasan kapag mas mataas ang cacao, mas kaunti ang carbs at mas kaunti ang asukal. May tsokolate na 79% cacao, 10 carbs at isagi asukal bawat pakete, mas mataas pa depende sa cacao content. Ang 85% kakao na tsokolate ay may 22 carbs at 15 gramo asukal, samantalang ang 70% kakao ay may 34 gramo carbs at 30 gramo asukal. Ang regular na tsokolate ay may 51 carbs na puro asukal. Kapag bibili ka ulit ng regular na tsokolate, alam mo na ang gagawin. Pang-13 sa listahan ko ay frozen na pagkain. Sigurado kang karamihan ng berdeng gulay sa freezer ay maganda sa blood sugar, kaya frozen spinach lagi kong binibili. Gusto ko ang spinach dahil mataas ito sa fiber at mababa sa carbs, kaya nakakatulong ito para hindi tumaas ang blood sugar kapag isinasama sa pagkain. Ang item number 14 sa listahan ko ngayon ay mga prutas. At alam ko na may ilang prutas na mataas talaga ang glycemic index at talagang nagpapataas ng blood sugar mo ng sobra. May mga prutas tulad ng avocado at raspberries na mabuti para sa blood sugar at healthy. I-click at panoorin ang video para malaman ang 5 kong paboritong prutas na hindi nagpapataas ng blood sugar. Kita kits, paalam!